Gikapoy na, bunal ra, may adlaw sa lahat. Ito na yung cylinder head gasket na aming ikakabit. Kita nyo mga boss, may mga yupi-yupi yan dahil yan sa pag-travel dito, malayo kasi itong sa amin. Kada head gasket ay may marking na up position mga boss. Para iwas back job, dapat sa ibabaw yan. Ito na't sinimulan na namin i-plaster ang cylinder head. Kailangang malinis na malinis ito mga boss bago natin lagyan ng head gasket para walang aribaba during sa paghigpit. Pagka ganitong klase na makina mga boss na medyo may kalumaan na, ay mas prepared ko na gumamit ng gasket cement. Ito yung nakasanayan ko na estilo mga boss at so far wala pa namang back job na nangyari. Pupunasan mo lang tong buong surface ng ating cylinder block. Ito pala ay diskarte ko lang mga boss, kaya kung hindi nyo gusto ay wag nyo na lang sundan. Gasket silak pala ang gamit ko na brand mga boss, pang automotive to at pang gasket talaga. Alam ko na alam nyo rin na mayroon ng sariling lubricant ang ating mga cylinder gasket, lalo na sa mga carbon type. Ito ay sadyang nilagay ng mga manufacturer para tama ang setting nito. Pero gagamit pa rin ako ng gasket cement kung kinakailangan. Ngayon ay ang top position naman ng ating cylinder gasket ang aking nilagyan ng gasket shellac. So kompleto recados na, kaya i-down na natin ang ating cylinder head gamit ang ating chin block. Dahan-dahan lang sa pag-down mga boss para hindi gagalaw ang ating cylinder head gasket. May mga cylinder head na meron pin, meron namang iba na wala mga boss no. Malalaman mo kung nakasalpak na ang ating cylinder head doon sa kanyang cylinder block kasi mag-fit na yung ating dowel pin or guide pin at hindi na magagalaw ang ating cylinder head. Once na nakasiting na ating cylinder head ay ilagay na ang mga head bolt nito at ihanda na ang ating torque wrench para sa pag-torque at pagpiti-piti. Tapos ko na pala itong i-torque ng 160 foot-pounds at final na lang ang ginagawa ngayon na pag-torque. Sa pag-torque naman ay meron po yan sequence. Hatiin mo lang ang 160 foot-pounds into 3.